sa kaisipan ko, ito yung religion na pinaka-ayaw ko dahil mayroong nangyayari history ibak sa kapanahonan ng aking mga parents. Yung tatay ko mismo ang nagbawal na makipagkaibigan sa mga Muslim at marami siyang ipinikwento tungkol sa mga Muslim. Kaya malayo talaga ang loob ko sa pag yung Muslim na ang napag-usapan. Minsan, ginagawa ko na nga lang siyang joke, hinahalo ko sa mga joke ko. Medyo may pagkakomedy tayo. So sila na yung nagiging karakter ko. Assalamualaikum, welcome again. Andito tayo ngayon sa Tagkawayan mismo sa Jumeirahville at may i-interviewin tayong bagong magiging tagapangalaga ng Jumeirah Islamic Center dito mismo sa Jumeirahville. So atin siyang kilalanin. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam. Pwede po kayo magpakilala. Pangalan, taga saan po kayo dito sa Pilipinas? Ako po ay tubong Cagayan de Oro. At pero matagal na ako sa nanirahan sa Manila, dyan sa may Binondo, sa Barangay 275, Binondo, Manila. Ano po dati yung religion bago kayo mag-Muslim? Actually, sa pamilya namin is 4 na religion yung naroon. Ako ay kabilang sa Seventh-day Adventist. Kaya lang yung nanay ko ay hindi siya sumunod doon sa Seventh-day Adventist na yun. Kaya nagkaroon kami ng problema doon. Kaya naghihiwa-hiwalay uli kami. Marami kayong religion na nalipatan bago nyo nahanap ang Islam? At di naman nag-udyok sa akin para mapunta sa Islam ay yung mga babasahin kasi dati ko nang hilig ang magbasa. Na kahit nga yung likod nung epikasin, pinagtsatsagaan ko yan nung malinaw pa ang aking mata. So naabutan ako ng babasahin na nanggagaling sa Islam. So medyo medyo na alog yung aking tagong talino doon. Saan niyo po nakita yung babasahin? Mayroon akong imimit up dyan sa Lunita Sana na isang kaibigan kasi iniinganyo niya ako na pumasok sa Jehovah's Witness. Okay. And then naabutan ako nung babasahin. Habang nakaupo ako doon ay may nag-abot-abot doon ng mga babasahin. Naabutan ako ng 2 klaseng babasahin na yung angka ng ating pinagmulan, lahi ng ating pinagmulan at saka yung talakayan ng Muslim at Christian. So, doon po nag-start yung aking journey patungo sa Islam. So, after nyo pagsasaliksik yun, paano nyo tinanggap ang Islam? Naging pabigat siya sa akin kasi ayaw ko to eh. Yung religion na to, ayaw ko to. Sa kaisipan ko, ito yung religion na pinaka-ayaw ko dahil mayroong nangyayari history ibak sa kapanahonan ng aking mga parents. So yung tatay ko mismo ang nagbawal na makipagkaibigan sa mga Muslim at marami siyang ipinikwento tungkol sa mga Muslim. Kaya malayo talaga ang loob ko sa pag yung Muslim na ang napag-usapan. Minsan ginagawa ko na nga lang siyang joke, hinahalo ko sa mga joke ko. Medyo may pagkakomedy tayo. So sila na yung nagiging karakter ko sa mga aking kwento. Ginagawa ko sila ng kwento na kung ano-ano mga panlalait at alipostay yung ginawa ko. Kalahin mo. Tapos kayo, ikaw Muslim na minsan. Opo. Pero yun nga, sa katagalan, yun doon sa napakalayo ng explanation doon sa babasahin. Kasi yung mga naririnig ko sa mga taong mga tambay lang din naman. Oh. At saka yung wala rin naman talagang alam sa Islam. Kaya isang malaking kamalian o kapintasan sa isang tao na isasara niya agad ang kanyang pag-iisip, di niya gagamitan ng common sense. Bigla na lang siya maglabas ng kanyang hatol na hindi pa naman talaga niya alam ang buong kwento at kaganapan. Okay. Ano meron sa Islam nakita yun na gustuhan niyo? Una, hangang-hanga naman talaga ako sa sistema ng pagdarasal. Kasi di naman kagaya sa amin na basta gusto mo lang, samba ka lang doon. Kahit yung mga babae ay katabi mo lang dyan or sa halo-halo, baga. Hindi mo lang harang sa pagitan ng babae at lalaki. Kita-kits pa rin. Kaya minsan, nagdadasal ka tapos yung nasa unahan mo bandang kanan nakikita mo yung babae doon na medyo crush mo. So nawawala na yung focus doon. So isa sa hinahangaan ko dito sa Islam, kahit nung inaayawan ko siya, pero bilib na bilib ako sa sistema ng pagdarasal nila, lalo na kung nasa pagsusujud sila. Doon ako na itong galaw na ito ay napakasagrado nito sana, kaya lang ginagamit sa mga taong masama kasi yun ang paningin ko sa kanila eh. Kaya sabi ko, ganito dapat kami magsamba. Kaya lang nakakaingit kasi napunta sa kanila ang gawain yun na dapat kami meron nun. Kasi baliktad nga yung isip ko nun eh. Yun ang paningin ko sa kanila.
Yun ang pinakauna. Siya, nainggitan niyo yung... Nainggit ako, nainggit. Yan, kasi alam ko sa aking kalubluban na yun ay isang mataas na uri ng Pagsamba. Kasi doon nga sa ibang bansa, great pa lang magyuko na sila, di ba? So what if kaya kung full down na yung yung mismong ulo mo sa lupa? And then, hindi rin bago sa akin yun kasi talagang dyan sa Bible na yan, kung mahilig ka nga magbasa, may encounter mo yung mga patirapa na yan. So kaya sabi ko, yan ay uri ng pagsamba. Yun ang isa sa mga nabilibang ko doon. So, ano naman naging reaction ng pamilya o kaibigan simula nag-Muslim kayo? Makapagsobak ng debate. Okay, wala namang gaano akong problema sa side sa mga kapatid ko kasi alam nila pagdating sa desisyon at kapag ako nagdesisyon, alam nila na kapag mayroon akong ginawang bagay, hindi yun alatsamba o barabara. Pinag-isipan ko yun. So, medyo na lang sila, na curious sila na bakit ito, panay ang lait nito sa mga Muslim, tapos siya rin ngayon nag-Muslim. So, ang ginawa ko, di ako nakipagtalakayan sa kanila, nakipagdebate. Ang ginawa ko rin, binigyan ko rin sila ng mga box, mga pamphlets na meron ako. And then doon, dahan-dahan nila siguro naintindihan yung ginawa ko kasi sila talaga na gulat sila na bakit ko pinasok ang relihiyon na to. So yung isa kong bayaw ang nagsabi na medyo siya na curious, sabi niya, hindi niya gagawin yan kung wala siyang natuklasan. So kaya sila na rin mismo ang nagtuklas para sa kanila. At nagulat na lang ako, tinawagan nila ako na gusto rin nilang Muslim. Sumunod na rin ang iba. Pero hanggang ngayon, ang iba, hindi pa naman lahat. Nasama ba kayo sa mga grupo ng mga duat o dawa dati? Napasama ako sa IERA. Kasama ko sila ni Ustad Yusuf Ortiz, si Michael Sapra, si Rosa Wato, marami pang iba. Nagtaka nga ako kung bakit ako napunta doon at napabilang sa kanila. Yung ganun din naman sapat ang ating kalaman. Kasi ang pagkakakilala ko dati sa dawa ay nangangailangan pa ito ng mahabang pag-aaral. So malaman-laman ko na pwede naman pala. At basta ang yung binibitawang salita ay makatotohanan at yung kaya mo lang din ipaliwanag. At kapag ganun lang naman pala kadali, hindi na kailangan pang manlait o tatalo pa dyan. At maghanap ng mga kamalian nila. So, mas maganda pala na kapag tayo ay naghahatid sa mensahe ng Islam, mensahe ng Islam ang yung hatid natin, nanggagaling sa atin. Hindi yung mensahe na nanggagaling sa kanila at kamalian nila. Napakalaking mali yun. Mashallah. So, about dito ngayon sa pag-work nyo sa madrasa, pwede nyo ibahagi sa amin yung experience nyo sa pag-work. Pagiging all-in-one tatay, principal, o cook, or namimili sa palengke. Ano yung experience po para makuhanan ng aral ng mga magulang at mga ustad natin sa Turil, about sa Turil? Okay. So, common na problema sa Turil, Turil man ang tawag nila dyan,